sinira mo ang mga ebidensya. Sample, may drugs dyan. Drugs pa lang, ang ginawa ng polis, binayaran siya ng mga drug lord, ang ginawa ng polis, nilagay, pina-flash yung drugs sa kubeta. Ganon. Or, sample, may investigation, nakalagay doon na, example, rape case. This is a very controversial case, rape case, so may sperm counts dyan, may mga sperm. Kinuha nila yung ebidensya, sinunog o tinapon, so nawala na ebidensya. So, dinestroy nila, sinira niya ang ebidensya. Second is harboring mga suspects. We say harboring, pinatakas mo ang mga suspects or mga criminals. Harboring criminal offenders. We say harboring, pinatakas mo. Number 3, tinatakot mo ang mga witnesses na to testify. So sabihin mo sa witness na huwag kang mag-testify, kung mag-testify ka, delikado pamilya mo, yan. Tinatakot mo ang mga witnesses to testify. Ito ang pinaka-common, Carlo, na pinaka-common. Ni-mislead mo ang mga investigators. Kasi ni-mislead mo ang mga investigators, nagsubmit ka ng mga ebidensya na hindi naman totoo. Kasinungalingan. Ito yung tinatawag na misleading statements. Kasi misleading statements, gumagawa ka ng affidavit. Peki ang affidavit, hindi totoo affidavit, so madimanda ka ng perjury. Plus, madimanda ka din ng obstruction of justice. Bakit obstruction of justice? Kasi nagsubmit ka ng mga ebidensya na hindi naman totoo. Nagsubmit ka ng mga ebidensya na edited, twisted. But sometimes kasi yung mga ebidensya, partly totoo. Yung tinatawag na white lies. White lies evidence. We say white lies evidence, partly, basahin mo, totoo. But hindi kompleto, hindi nalagay doon ang konteksto ng story. Kasi edited, twisted. So yun ang tinatawag na ni-mislead mo ang investigators. Mislead mo ang investigators, for example, yung mga prosecutor, ni-mislead mo kasi yung submit mong ebidensya, twisted naman, edited naman, hindi naman kompleto, nawala yung konteksto ng statement. So yung tinatawag na misleading statements. Ni-mislead mo ang statement mo. Another, yung you bribe the officers. You bribe the prosecutor, the police, na aside sa bribery na kaso mo, madimanda ka din ng obstruction of justice kasi you also obstruct, impede, delay the apprehension and prosecution through bribery. So binayaran mo yung police, binayaran mo ang NBI, ang prosecutor, binayaran mo para maiba ang story ng kaso, that is already considered as obstruction of justice. Ayan. Nabanggit na